Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong mga magaganap o mangyari sa natitirang araw ng August 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Para sa personal reading, pakacheck na lang sa baba ng video. General reading tayo, Leo, ha? Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ha? Tsaka syempre, tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa kahit kanino. Ng destiny nyo, kayo pa rin. Okay, meron tayong Sagittarius, Libra, Leo, Taurus. Teka lang ha. Makaka-receive ka raw ng information, communication, text message, or news, something. Yun ang nakikita ko dito. Pwede siyang good. Pwede to sa basher. Sorry, ito is, yung information siguro from the basher. Ganyan. Yung mga taong galit, ganyan, mga hindi ka gusto, na ayaw nila na mag-growth ka, na mga what to distract you, mga ganang sitwasyon. Yan ang nakikita ko dito. Kasi with the woman. Maring babae or babae man o lalaki siya, maring when it comes to a woman din, maring makaka-receive ka sa kanya, yun nga, information, communication, or news, kanya. Ang nakikita ko dito. May mga small problem. Siyempre, may conflict, malaki man o maliit yun. Hindi naman siguro, siguro we come to bash, siguro pagkainis sa iba. Yan, may inis kayo, mabubuisit kayo, mga ganyan. And then, siyempre, sa iba, anxiety or may mga pagkabalisa, ganyan. May mga alalahanin ka, may mga tatakbo sa isipan mo. Siyempre, nandun yung mga yung chismis. Hindi maalis yung chismis. Isa yun, tulad ng sabi ko kanina. No? Sa iba sa inyo, siguro expected mo na yun, na ganun. Kasi maaring yun, paulit-ulit na lang na nagaganap o nangyayari sa'yo. Kasi ganun naman talaga yung energy mo, Leo. Yun talaga. Kasi the luck is in yours. Kumbaga. Ay, ano nyo to ha? 2, 5, 12, 27, 29, 16. Kaya yung mga birthday nyo or kaya this is your lucky number. Kasi why? May mananalo. Congrats. Congrats kung saan man kayo magwawagi or mananalo. Malaki man o maliit yan. Congrats sa inyo. Siguro sa mga iba sa inyo kung may mga gusto kayong gawin na isang sitwasyon, maaaring iyon is pagwagian nyo. Yung iba naman sa inyo, siyempre, need to progress. Lalo na pagdating sa sa trabaho, kung gusto niyo tumaas yung sahod nyo, syempre, progress ang kailangan, di ba? Pero iba dito, may mga there's a chance and hope, no, na may mananalo. When it comes to gambling. When it comes naman sa opportunity, yes, may mga coming opportunities sa iba sa inyo. Siguro, opportunity when it comes sa iba is idea. Yan, maaari may mga papasok na idea, how to grow yung sarili mo, how mo i-expand expand or growth yung sarili mo, maaaring magkakaroon kayo ng ganung sitwasyon. Yun nga lang, siyempre, maaaring hindi kayo nakaka-focus, pero fokusan nyo pa rin kung ano yung sitwasyon na yun. May mga small happiness din ako na nakikita sa iba. Pag-trust ka lang sa intuition mo, focus to your purpose. Kailangan sa iyo is confidence to growth, kasi may luck ka. If you want to achieve something into your life, syempre, ganun din. Wish come true achievement, ganun din. Sa iba sa inyo, siguro andin yung may inspired kayo with something. Inspired kayo in a way, sa iba ha, inspired kayo in a way na nagkakaroon ng distraction sa inyo. Ganon.
Yun na nakikita ko. Ang nakikita ko rin, syempre doon yung iba sa inyo is when it comes to health, medyo mas kailangan nyo din na magkumain ng mga healthy foods. Siguro mas maganda na manindigan din kayo na kumain kayo ng mga, kung mas damihan nyo pa yung vegetable, then sa mga meat, o kaya iwasan nyo na lang yung mga sweet. Kasi alam mo, kapag sweet kasi, syempre ba, lalo kapag pagod ka, stress ka, masarap kumain ng sweet. Pero medyo iwasan mo na lang din yun para mas more healthy ang nangyari sa'yo. Syempre, iba dito is, there's a karma. Iba-ibang klase ang karma. Kung ano yung ginawa mo in the past, kung ano yung ginawa mo sa mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, yun ang darating sa'yo. Halimbawa, kung sa work, pinag-igihan mo mag-work, ganyan, pumasok ka ng pumasok when it comes to work. Syempre, yung good karma nun, malaki yung sasahuli mo, di ba? There's a luck. Kumbaga kung naging pasensyoso ka in the past, basta yun. There's a karma situation from the past, or maaaring kung ano man yun, good or bad man yan. Kung kayo na rin ang humusga dahil kayo lang naman nakakaalam kung ano yan. No? Yun na nakikita ko dito. So, iba sa inyo ay nagkakaroon ng spiritual growth. Yan. Mag-focus kayo, mag-meditate kayo ha. Yun nakita ko sa iba. Tingnan natin ang iyong energy. Anong energy this week? This week. Sa mga natitirang araw ng August 2025, nila iyo. Anong energy niya, universe? Okay. Okay, ang energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito, may mga iisipin ka na bagay-bagay na gagawin mo or mamadaliin mo. Sa iba sa inyo, ganun. Siguro basta may mga madaling, halimbawa, may mga lalakarin kayo, magiging busy kayo, o kaya may mga idea kayo na tatakbo sa isip mo na sisimulan mo, o gagawin mo, o umpisahan mo, sisimulan muli. May mga ganun sitwasyon, napupukusan mo siya. Yun na nakikita ko dito. May mga sitwasyon na aayusin mo, isasaayos mo, something. Yun na nakikita ko dito. Yung dito, mga iba dito, lakad, travel, or thinking about something na opportunity or creativity. Yun na nakikita ko dito. So, iba naman dito sa inyo is manifestation. Yun na nakikita ko. No, baka mag-iisip ka ng iyong mga manifestation, pero kumilos ka. Kapag nag-manifest ka lang, kailangan nilalagyan din ng kilos yun. Kasi hindi siya magaganap. No? Ang nakikita ko dito, kailangan mag-action ka. Kailangan mag-continue ka sa direction mo to find yung goal na yun. Kailangan you have always clear path. Kailangan may positive motion ka dito sa sitwasyon mo. No? Tingnan natin ang iyong Sa iba sa inyo siguro merong mga transformation na gagawin o mangyayari. Pwede rin na maglilinis kayo ng bahay, maggagawa-gawa kayo ng mga bagay-bagay to clean, kwarto, ano man yan, no? O kaya letting go something, o kaya may mga i-start ka, ganyan, may i-end ka. Halimbawa, i-end mo na yung katamaran mo, i-end mo na yung itang sitwasyon, ganyan. Yun ang sa iba. Tingnan natin ang parating. Anong parating kay Leo? Ano yung universe? Ano po ang nito, universe? Syempre, happy birthday pa rin sa mga
Leo pala, belated, happy birthday in advance, no? Meron pa naman ilang araw. Uy, we had 199, no? Okay, ang parating sa'yo, bakit yan? Parating sa'yo, stagnant. Ito, stagnant siya. Parating sa'yo, may stagnant ka raw. Feeling bored, yan ang parating sa'yo. And then also, may mga puot o galit, o yung tulad ng sabi ko dito, may mga pagkainis. Yan na, may their struggle, ako nakikita sa'yo. Layo, hindi ka stable sa money mo. Mag-ingat ka sa money mo, ha? Medyo kailangan mo siya i-fix, no, dito sa sitwasyon. Ayusin mo talaga siya. Kasi may mga pangarap ka na gusto mo makamit eh. 'Di ba? Hindi mo kasi minsan need kasi ng pera para ma-pursue mo o makamit natin yung ating pangarap, 'di ba? Hmm. Kung gusto mo ng pera, kung ayaw mo naman okay lang, nasa sa'yo 'yun. Pero dito medyo hindi nagiging maganda at yung takbo, no, nadi-disorganize ka or nagiging irresponsible, maaaring gano'n, or kontento ka na sa meron ka sa ngayon. It's up to you yun. Pero you need to fix or kailangan mo ayusin, no? Parating din, ano ka, lack of direction, yun ang nakikita ko sa'yo. Siguro, nga, you are more on focusing in something pero hindi ka makaka-focus. May mga ganang sitwasyon. Full of decision ka. Yan. And then also, parating. Siguro need to let go something in your life, no? Sa sarili mo, may mga dapat kang i-let go dito, sa nakikita ko dito, para maayos at makamit mo yung mga pangarap mo. Nasa sa'yo yun, kung saan aspeto ng buhay mo yun. Kung gusto mo talaga makamit yung pangarap mo sa buhay mo. Kasi ito kalalabasan mo. Three of Swords. Diba? Kailangan mong gawin. Gawin na. Gawin na. Diba? Yes, there's a feeling emotions. Ako nakikita sa'yo rin dito. May matigas ang ulo o maaring ikaw rin ito, no? Matigas din ang ulo mo, Leo. Iba naman sa inyo is may pagtulong. Siguro dito yung may tutulungan ka or may hihingi sa'yo ng tulong. May pagtulong. And then also, may pagtutulungan, ganun. Hindi siya stable eh. Ingat na lang kayo, no? Kasi sa iba, losing something valuable sa buhay mo or something valuable sa'yo, pwedeng things, pwedeng mahulugan ka ng pera, mahulugan ka ng mga gamit, ma-misplace mo yung mga kailangan mo, ganyan. Yun, basta losing something valuable. Or sa iba ay may nakaw or pagnanakaw. Also, there's a burden. Ako na nakikita dito may burden situation. May stuck ka raw in a situation. Iwasan nyo na lang. Kung sa mahuhulugan ka, kailangan always check mo. Lalo na kung may mga card, wag mo i-misplace. Always palagi mo tatandaan na naipasok mo sa wallet mo, ganyan. Ikaw lang nakakahawak. Mga ganun sitwasyon. Basta, alam nyo naman siguro yun, ano? Tingnan natin, dapat iwasan nila yun. Ano dapat iwasan nila sa nagtitinang araw ng August 2025? Ano po? Dapat iwasan niya. You need to be aware dito ibig sabihin. Tama naman. Tama to. Tama rin to. Tama rin to. Lahat sinabi, no? Okay. Tama puro ano. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung yung hindi mo ibigay yung effort mo. Hindi ka mag-focus to commit sa mga sitwasyon na
na gusto mo talagang mag-success. Yun ang sinasabi dito. Try to make it balance, lalo na rin pagdating sa mga kinakain mo, iniinom mo, paglabas-labas ng pera, ganyan. At mag-action ka, Leo, no? Iwasan mong hindi kang mag-action. Iwasan mong mag-doubt ka sa sarili mo. Iwasan mo yung magkaroon ng distraction sa mga bagay na gusto mo actionan. Iwasan mo yung maging unproductive, ganyan, sa mga bagay-bagay o sitwasyon. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa trabaho mo man yan, sa bahay mo man yan, sa iniinom mo, sa kinakain mo, sa health issue mo man yan, sa katawan mo man yan, sa lahat. No? You need to be aware at saka kung may mga kailangan, i-develop, mag-focus ka doon, no? And commit yourself. And then, syempre, iwasan mo yung mga tao na alam mo yun, yung gagamitin ka lang, yung mga tao na undervalue ka, ganyan, yung mga tao na hindi ka naman napapahalagahan, yung aabusuduhin ka, iwasan mo yun. Iwasan mo rin yung mga paggamit-gamit ng mga credit card na o kahit na may inaasahan ka na sahod, syempre hindi mo masasabi, di ba? Pero nasa sa'yo yung pera mo yan eh. Nasa sa'yo yun. Yan, iwasan mo na lang kung hanggat maaari, di ba? Yun. And then, syempre, iwasan mo yung hindi ka mag-ipon ng pera, syempre isa yun, no? Iwasan mo yun. Tsaka iwasan mo yung hindi ka mag-trust sa intuition mo. You need to trust your intuition. Tsaka ang sinasabi dito is kinakailangan mo na mag-focus and take it action para magkaroon ka ng pag-i-innovate sa sarili mo. Kontento ka ba na andyan ka lang? Nasa sayo yun, Leo. Kung kontento ka kung ano yung meron ka sa akin, it's good. Nasa sayo yun. Pero, kung gusto mo talaga ng level up sa sarili mo, this is a time to take it action. This is a time na mag-put some effort ka. Diba? This is a time na kailangan na ng movement. Kailangan ng patibayin mo yung loob mo. Kailangan mag-moving forward ka. Diba? Pag-isipan mo maigi. Pag-aralan mo maigi. Be idealism. Kailangan sa'yo is confident. Kailangan sa'yo is new directions in life. Pero nasa sa'yo yun. Ikaw ang magdidesisyon at the end ng iyong buhay. Kasi marami kang pangarap sa buhay. Tingnan natin, when it comes sa love. Kamusta po ang love ni Leo? Leo, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta po ang love pagdating kay Leo sa mga nagtitira ng araw ng August? Ano ibig niyo sabihin? Uy. Ano yan? Okay, Leo. When it comes sa love, may nagtaong nag-iisip sa'yo, no? Inay ko muna sa single. Sa single, may taong nag-iisip sa'yo. May tao na napanghihinaan ng loob. Dito, naghihintay. Nalulungkot. Yun na nakikita ko dito. Kasi hindi kanya gusto niya union. There's a love, no? Love ka nito. Tao na to. Sabi dito, bago to. Yun na nakikita ko dito. Sa mga nagkahiwalay, sa iba dito matagal na eh. May matagal na tao dito Okay, sa mga nagkahiwalay, dito sa relationship na to, alam mo yun, yung sitwasyon na hindi naging matatag. Kumbaga, ikaw or siya, vice versa, no pointed name. Maaring, kaya kayo hindi nagtagal, hindi totally nag-focus ang isa in this relationship. No? Naging makasarili at naging sakim ang isa sa inyo. Sa nakikita ko dito. Kumbaga, nahando yung sitwasyon na isa sa inyo is naging peke,
pinipeki. Kumbaga, nagpretend siya. No, nagpretend lang siya. Dito sa nakikita ko, sa nakuha kong card, kumbaga, nagpretending siya na gusto ka niya, mahal ka niya, yun ang nararamdaman niya sa'yo. Pero, it's more on, ano siya, self, yun ang nakikita ko. Siguro, it's more on pansariling kapakanan ang nakikita ko sa kanya. Pero, itong tao na to is palagi ka pa rin niyang naiisip o nahandun pa rin na nahahatak siya ng nakaraan. Andun pa rin yung naghihintay siya na magkaroon kayo ng union or togetherness again nitong tao na ito. Sa mga magkakarelasyon naman, sa nakikita ko dito, sa mga magkakarelasyon, siguro isa sa inyo, ang nakikita ko dito is in a stress mode. Yun ang nakikita ko dito Isa sa inyo is in a stress mode, kaso hindi niya lang sinasabi sa iyo o ikaw o siya yung totoong pinagdadaanan niya in life. Or nasasabi niya man sa iyo, hindi lahat. Maaring may mga kinikimkin pa siya na hindi mo alam. Kasi may lungkot ako na nakikita dito sa card. May mga iniisip siyang bagay-bagay, may lungkot, o may inaalala siya in this situation. Pwede nag-aalala when it comes to a money. Pwede rin, pwede ikaw to, Leo, pwede rin, pero ang nakikita ko, hindi ko lang maintindihan why, pero siguro pag nag-i-smile siya sa'yo, pero deep inside, hindi yun totoo kasi pinipeke niya yung feelings niya or pinipeke niya yung kasiyahan niya pag ikaw ay nakaharap. Yun ang nakikita ko dito. Yun. May hindi siya sinasabi sa'yo eh. Or pwedeng ikaw ito. May baliktad yung ano ko. Yun ang nakikita ko dito. Kamusta po yung money ni Leo, Universe? Money ni Leo. Uy. Okay, when it comes sa money mo, sa nakikita ko sa'yo dito, may burden ka, no? Kanina ko pa nakita yun, you have a burden. May burden sa'yo, siguro handun talaga yung thinking of stuck siya Sa ngayon, stuck pa siya, sa nakikita ko dito. Pinabalanse mo, you try to make it balance and control yung meron ka ngayong pera. Kumbaga, pinagkakasya mo talaga siya this time sa nakikita ko dito, no? Kumbaga nahandun din yung mga, ang dami mong responsibilidad or ang dami mong struggle when it comes to a money. Tulad ng sabi ko, kasi you're not stable when it comes sa money rin. Sa nakikita ko dito. Pero, dissatisfaction yung money mo, no? Hindi pa siya ngayon magaganap o mangyayari, pero you need to start anew para makapag-ipon ng pera ang sinasabi dito, no? Kung mag-iipon ka ngayon, Leo, or magiging masinop ka simula this August or September, by the October, magiging maganda at magiging okay yung takbo ng kaperahan mo. Simula October, yun. Ngayon, simulan mo na siya. No? Ano na ngayon, August, September, October, o 2 months pa. No, yun ang sinasabi dito. Kung may gagastusin ka, tukso meron. kung meron, may gagastusin ka. Kumbaga, nahandun yung natutokso ka, pero, alam mo yung in a situation na natutokso ka, pero pinipigilan mo. Gano'n yung point mo ngayon. Ito. Pwede rin na by the October, or 10 days man yan, 10 weeks man yan, may darating na pera sa'yo, sa iba sa inyo. Diba? Pero, pagsikapan nyo yung iba sa inyo. Ano pa opportunity nila na pwede niyang malaman? Na parating.
Uy, ano po to? The sun, energy mo. Okay, dito sa sitwasyon na to, sinasabi dito na kailangan mo na daw mag-aksyon dito para dumating si sun. Yes, there's a happiness, no? Andito yung, kasi syempre birthday nga ng Leo, di ba? Kumbaga, makakaramdam ka pa rin ng happiness sa iba sa inyo. May mga happiness, may mga enlightenment. Also, parating is enlightenment sa iba sa inyo. Siguro nahadun ka na sa sitwasyon mo na magkakaroon ka ng enlightenment to focus or may mga ilelet ko ka or may mga iwi-withdraw ka in your situation para magkaroon ka na ng success. Siguro andito ka na sa sitwasyon mo na may mga itatama ka na, may mga actionan ka na, may mga didesisyonan ka na, magkakaroon sa'yo ng clarity to take it action dito to success. Or you need, no? You need sa nakikita ko dito. And then, kasi yan, tulad sabi ko dito, may mga positivity, siguro positivity happen kung mag-action ka. May positivity. Within the 19 days, 19 weeks, positivity happen sa iba sa inyo. Yun, mag-action ka ngayon. Ngayon pala mag-action ka. And also, sabi ko nga, tulad ng kanina, may mga disappointment. No? Sa iba naman sa inyo, is andito kayo sa sitwasyon na nyo na may tatahakin kayo na bagong path or tatahak na kayo ng bagong path into your life. Yun. May mga itatry kayo. You're trying new path, you're trying something into your life, may mga ganun ka na nagagawin sa nakikita ko sa'yo dito. Abundance is coming din sa'yo, no? Abundance, may mga celebration eh. Tulad na sabi ko, kasiyahan, celebration, yan ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. Kasi andito ka sa sitwasyon mo na mas more ka magta-trust sa intuition mo or you need to trust sa intuition mo dito, no? Sa nakikita ko dito sa'yo. There's a new beginning happen sa sarili mo. Kailangan mo lang manindigan and you need to be aware. Let it go something into your life. Ang sinasabi dito, may mga bagay na kailangan mo magkaroon ng self-evaluation. Kailangan mo this time na is to awake, no? This is a time to awake. Sinasabi dito. If you are struggling, it's time to awake. You need to be aware sa lahat ng bagay sa sitwasyon. May mga taong galit sa iyo, always and forever. Always and forever, no? Tingnan natin. Iba sa inyo, ano kayo? May insomnia kayo? Minsan sumasakit ba ulo nyo? Or pagising-gising kayo sa gabi? Tingnan natin. Anong advice? May mga iba dito, is there sa new project? May mga good news? Ay, my Galileo. Huling-huli na lang, but devil? May mga good news, project, creativity, idea coming, may mga happiness, fulfillment, achievement also meron sa iba sa inyo. Lakas naman trip nito ni devil. Uy. Ganyan. Layo mag-trust ka sa intuition mo. Universe, explain mo sa akin to. Kuhanin natin. Leo, may kailangan kang i-progress. Aba, Leo, mukhang may tao dito na nagpaplano sa'yo ng masama. As in, meron. There's a person na matalas ang salita. No? Matalas ang dila. Kumbaga, kasi may masamang tao na hindi maganda yung pakay sa'yo. May mga pagpaplano. No, ako nakikita dito. Kumbaga nagkakaroon sila ng
pagpa-progress or there's a strategy, situation na iniisip niya nitong tao na to sa nakikita ko dito. Yun. Kasi dark thought to eh, no? And then also, yun nga, may mga ano rin, mga palipad hangin, ganyan, sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, you are stuck. Ibig sabihin, you are feeling trapped. May mga situation na nagkakaroon, maybe you're waiting for something or na parang nagtitake a pause kayo for a while sa iba sa inyo. Nagkakaroon naman ng plano, kaso ang nakikita ko sa inyo, stuck siya. Hindi ko alam why, may doubt ka ba o meron ka bang piniprepare o meron ka pang dinidiscover o nagdadalawang isip ka ba, pero may ganun sitwasyon, no? May mga sitwasyon na you don't know how to proceed. Kung mag-action ka or hindi, stay or go, may mga ganun sa sitwasyon mo. And then, ang advice sa'yo, siguro this is a time to release yourself in a situation na hindi makakagod sa'yo. Lalo na rin sa mas damihan mo, sabi ko nga sa'yo is kumain ka ng mga mas maraming vegetable kung kinakailangan, take an exercise, and also let it go and cut yung mga cord or yung mga situation na hindi makakagood sa'yo, mga pagkain, iniinom, or mga tao na yan, na mga toxic person na yan, yun. And kung may mga bad habit ka, siguro isa na rin yun, alisin mo na rin yun. Try to analyze, try to progress, and kailangan mo talaga magkaroon ng strategy, no? Mag-make a plan ka talaga this time sa nakikita ko dito. Kung kinakailangan magkaroon ka ng expansion when it comes sa sarili mo, to growth more, gawin mo sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko dito. Huwag kang papakontrol sa kahit na sino man or wag kang makontrol ng sarili mo in a bad way dito ha, kasi hindi rin siya maganda sa nakikita ko dito. I-reclaim mo yung power mo, restoring your controlling, i-release mo yung iyong limiting beliefs, syempre, freedom yourself in a situation na tulad ng sabi ko, hindi makakagod sa'yo. Focus, mag-focus ka, no? Focus, decision, magpasya ka, tsaka use your wisdom to clarity any situation into your life, mga project man yan, magkaroon ka ng mga logic organized, maging organized ka na this time sa nakikita ko dito. Umiwas ka sa mga tao na may mga toxic na pag-iisip, toxic place, toxic situation, ganyan. Umiwas ka na lang. Ikaw na lang ang umiwas hanggat maaari kasi hindi ka naman nila iiwasan din no? Mas habaan mo pa yung pasensya mo. Iwasan mo tamarin. Di ba? Habaan mo yung pasensya mo. Yung ma-stagnant, iwasan mo. Yung i-delay, mga bagay-bagay, yung iba kasi sa inyo nagkakaroon ng delay situation. Or baka may mga i-delay kayo, ganyan. Lalo na pag nakakatamad, di ba? Arigato naman sa God bless.